natin ngayon, ito po, no, Erwin Tulfo, napahiya po kay Goma, Richard Gomez. Tandaan nyo po, number one po to lagi. Karamihan po, no? Karamihan po sa mga survey, number one po si si Erwin Tulfo, no? At tapos si Richard Gomez po ay dating artista at congressman. Alam nyo, hindi lang po makapit sa politika si Richard Gomez, pero magaling silang mag-asawa, no? Hindi lang sila, ayaw lang nilang i-try mag-national. Si Richard Gomez, nakakadami na sa akin ng paghanga ako eh. Kasi iba yung dating niya hindi siya yung pangkaraniwan na si Tulfo, ang mga Tulfo po talaga, real talk po tayo. Pasensya na yung mga Tulfonatics. Mas more sila sa projection eh. Totoo naman nakakatulong sila pero maliitan. Ano sila yung typical na radio program na meron ka yung mga sanay tayo diyan eh, may mga oldies, sanay po tayo sa ganyan eh, yung may iluluhog ko po sa programang DCRH itong aming problema. Tapos tutugunan, no? Yung mga pa isa-isa o isang grupo, kaya pong tugunan yan eh. 'Di ba? Panay angas pero kulang sa substance. Tama si sides. Yun po talaga. Ako tingin ko, pati kita nyo kung paano sila mag-project. Pati yung paraan nila na pag-English, kinakailangan may English accent. Nagsilaki ba sila sa Amerika? Curious lang ako. No? Si Richard Gomez, iba talaga pag yung yung discipline. Kasi siya eh. Semi-athlete. Actually, athlete talaga siya dahil nag-represent pa yan, kung di ako nagkakamali. Nirepresent niya pa yung Pilipinas sa mga sporting, kahit sa Southeast Asia, yung ganun, iskrima. Hindi lang siguro siya nananalo, pero yun po yung meron siya nun eh, yung athletic na kaya sa tingin ko, inaaral niya talaga eh. At saka naging mayor siya ng matagal. Alam niyo, pag nagiging mayor ka, talagang persado kang matuto eh. Paano maging pinuno eh. Diyan kasi sa Congress, sa mga congressman, pwede kang umupo lang. Si Lito Lapid nga, puta. Real talk po, 'di ba? Si Lito Lapid nga pinakamagandang pinakamagandang halimbawa eh. Napakatagal na po sa Senado niyan. Nakaka-survive siya ng hindi naririnig ang boses. Pero ito si Richard Gomez mukhang talagang may potential to na maging senador balang araw eh. Kasi sabi niya nga, 'di ba? From center ng drug diyan sa region nila, naging pinaka progressive no na city yung Ormoc. Totoo po 'yan, yung Ormoc, tingin natin mahirap na lugar 'yan. Pwede no? Pwede 'yan si Richard Gomez. Okay. Po natin, ito po si Pangulong Duterte at saka yung mga kasama niya si Senators Bato and Senators Bongo. Senators Bato and Go. Ang daming S eh, no? Sinampahan na po ng crime against humanity at iba pang krimen. Pinasasampahan pala. Correction po Nirekomenda po silang sampahan. Nasa script talaga eh, no? Yan din ba yung sinampa ni, yan din ba yung sinampa ni Trillanes? Ang problema, kung sa ICC po nila gustong ibigay yan o ipakuha sa ICC, hindi rin po sapat. Kasi hanggang ngayon yung ICC nananawagan pa rin po ng testigo. Tandaan po ninyo, korte rin yun. Di ba? Korte pa rin yung ICC. Hindi po naman sila papayag na walang testigo katulad nitong ginawa ng mga to.
hindi nakikita yung testigo, etc. Ngayon, dalawa lang naman po ang patutunguhan niyan ng sasampa. Kung nagsampa po dito o nagsampa, definitely pag sinampa po yan, pag ang nagsampa po niyan ay sa ibang bansa, UN or ICC, wala tayong pakialam diyan, 'di ba? Wala po tayong pakialam diyan, gaguhan na 'yan. Pero kung dito po sinampa yan sa Pilipinas, dalawa lang po patutunguhan 'yan. Ang patutunguhan po niyan, it's either guilty si Tatay Digong or not guilty. Mas malaki po ang problema haharapin nyo pag dineklara yung guilty si Tatay Digong. Guilty siya kasi presidente siya. Guilty siya kasi presidente siya na nag-conduct siya ng war on drugs. Isa sa pinakamatagumpay, isa sa pinaka magandang proyekto ng isang presidente na naglingkod sa Pilipinas. Parurusahan niyo siya dahil sa ganda ng kanyang ginawa bilang presidente at nag-conduct siya ng war on drugs na naging war on criminality din dahil ayon nga sa ating paborito, no? 7. 7 ngayon, 7 sa bawat 10 krimen ay dahil sa droga. Sabi ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Ay, noon pa yun. No? Hindi talaga ako makakalimutan yung ano na yan eh. Okay. Ngayon, hindi lang po yan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. No, yung sasampahan po nila medyo kumakambyo na po at mukhang nagkakasakitan po. Ako, behind the scene, nakikita nyo po yung reaction no? Nagre-react na po ngayon si Martin Romualdez. Nagre-react na siya dyan sa mga patotsada. Actually, sa mga bintang sa kanya na ginagamit niyang pamumulitika yung no? Kanino ba masasaktan yan, di ba? Yung magpipinsan, mukhang nagtatalo-talo na ngayon. Kasi alam na ni Aimee yan eh. Alam din ni BBM. Ngayon po, parami po ng parami. Ano muna natin tong maliliit na to para bago natin bigyan daan yung detalye. Parami po ng parami ngayon, no? Yung mga general o dating general na nagsasalita laban sa ating nangyayari po sa ating pamahalaan. Never pa po. Dati pag ganyan po ano kagad no? Ngayon po, very vocal. Panahon po ni Pangulong Duterte, wala po nagsasalita na general o dating general against, no? Against sa kasalukuyan kay Pangulong Duterte. Ngayon po, kakaiba to, no? Halos lahat po na ng general. Hindi pala ang dami na po. Tapos meron pang mga kabat si Wilkins. Lahat po sila. General, Colonel, Kapitan, lahat po ng mga opisyal, mga PMA. Iba't ibang batch po itong mga general na to. At yan, sa tingin ko, hindi lang po sila nagsasalita niyan. No? Sila pa po ay, pati po, ang daladala nila yung kanilang mga, ano bang tawag dyan sa kabatch? Kabatch din ba? Hindi kabatch eh. O kabatch na lang para yung mga classmate nila. Yung kanilang mga kamista. Sa'yo, BP Sara, in-expose mo na tong mga to bago namin makita sa actual. In-expose mo na may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka si Sal